Hello, magandang gabi, shoutout. Hindi ko makita yung mga recent na shoutout. Nagluloko yata yung yung nagluloko yung comment section dito sa studio. Basta shoutout sa inyo lahat I'm so sorry kung hindi ko ma-filter Anyway, unang video na ating reaction, ano ito? Nakalagay dito. Nung nakaraang Miyerkules daw Agosto, nagising ang kaklase. What do you mean nagising ang kaklase? Ano na natin? Panoorin natin. Lagyan natin ang filter, no? So, yun na itsura. May echo? May echo? So, ito yung video, no? Inaano ko para makita So, ito yon banda dito. Pagmasdan nyo ang litaw. Edited yung sound Sa akin fake ito. Too good to be true pati yung anong reason bakit ka nagvi-video? At nung vinidyoan mo, bakit hindi ka natakot o wala ka man lang narration nung time na nagpakita yung kung ano man yon. Dito lilitaw ayan Wala to. Hindi kayo kung maniniwala kayo doon, maniwala kayo. Wala namang pong problema kung paniwalaan nyo. Pero sa akin, hindi siya hindi siya compelling. Anong reason? Hindi ma-explain bakit siya nagvi-video. At nung na-videohan niya, kung na-videohan man yan, wala man lang reaction doon sa nagvi-video. Diba? Ngayon, sasabihin niya, hindi kasi nakikita nung nagvi-video. Ba't siya nagvi-video? Ano yung binivdeohan niya? Diba? Anyway, bahala kayo, no? Kung maniniwala kayo dyan, okay lang. Ako hindi. Now, next. So, ito yung video. Ang title ay Aswang in the City. Alam nyo kagabi, yung comment section ng video ko naka-off. Pagka naka-off nga, nyo nga ako, i-message nyo nga ako sa FB para may-on ko or mag-comment kayo sa ibang video na naka-off yung video. Kasi nung chinek ko, walang comment. Yung pala Anyway, pagpatuloy natin. Anyo ng isang animoy. Ang title nito, Aswang in the City daw. Ayop na may pakpak at kumakain ng tao. Ang target ay mga bata daw o sanggol. Nagkagulo ang mga residente ng 3 barangay dito sa Iloilo at nakuna ng kamera ang kaguluhang ito. Naniniwala sila na sila ay inatake ng pinaniniwalaan nilang aswang in the city. Nagkakagulo at naghihiyawan. Yan ang mga eksenang rumihistro sa isang video na nakunan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. Ito Iloilo madalas dyan no? Ng 28 ng Marso, 2020. Ang Barangay Lapus Norte, bagamat hirap sa buhay,
tahimik at maayos ang pamumuhay ng mga tao dito. Ibang tatrabaho naman sa mga pabrika, mall. Ang kapitan na si Ricardo Flores hindi raw nahirapan sa kanyang mga kabarangay. Ang aming barangay ay wala naman problema, tahimik naman, peaceful. Pero lang doon sa aswang. Pero isang pangyayari ang nagpabago ng takbo ng buhay ng mga residente doon. Gabi ng 28 ng Marso noong nakaraang taon, ilang mga residente ang nakaramdam ng kung anong ingay mula sa bubungan ng kanilang mga bahay. Nakakakilabot at makapanindig balahibo ang kanilang narinig. Mag-uumpisa sila mga alas 7 ng gabi. Pag ganyan pusa yan eh. Ang dami kong pusa, di ba? Minsan pupunta ng bubong. Mabibigat din ng yabag eh. Pagdilim. Matataba ang pusa. Mabibigat talaga. May nag-ano sa bahay. Ang mga makapanindig balahibong karanasan nagpatuloy sa iba't ibang mga kabahayan. Meso sa bubong! Meso sa bubong! Mga kapitbahay! Ay! Meso! Naglabasa na raw noon ng kani-kanilang bahay ang mga residente. Pawang mga nangangatog sa takot. Tumatawag na, sabi nila, Kap, hingi kami ng tulong kasi may aswang dito na sa gumagala sa barangay natin. Tinawag ko yung mga tanod. Pagdating ng mga tanod sa lugar, ito na nga ang mga eksenang tumambad sa kanila. Hindi Kahit wala nakikita, feeling ko nag-start lang yan sa isang nagsabi may aswang din, nagkagulo na sila. 'Di ba? Parang ang nangyari mass hysteria. mapakali ang mga tao. Takbo ng takbo. Hinahabol ang nooy palipat-lipat daw sa mga bubungan ng mga bahay. Hindi raw alam noon ng punong barangay kung paano pakakalmahin ang kanilang mga residente. Walang ganito tahimik yung lugar namin Ito yung unang pagkataon na dinalaw kami dito ng aswang. Habang nagkakagulo ang mga tao, ang 27 anyos naman na ginang na si Maria Victorio Alonso ay nooy aligagarin. Noon kasi nawawala daw ang 5 taong gulang niyang anak na babae. Na? Diyos ko naman. Nakakita, hirap mo kaligtasan, ha? Ito ko lang mag-aalis, ha? Saglit lang daw niyang iniwan ang anak sa loob ng kanilang bahay para puntahan ang kanyang kapatid. Manghiram po ako ng electric fan. Kasi po sira po yung namin ng electric fan. Nak? Nak? Pero laking gulat daw niya nang wala na siyang madatnan sa kanyang pag-uwi. Nak? Nak? Pagbalik ko, wala na po siya. Pero nandyan po yung tsinelas niya. Diyan ba nag-start yung panic nila? Parang parang may ganyan nangyari na nareakan ko na rin sa KMJS Then nakita yung bata sa ilalim yata ng truck. Parang naghanap sila tapos biglang nung nagkalimbangan sila sa ilalim ng truck siya nakita. Simula na raw nagapangan ng takot ang buong katawan ni Maria. Kahit saan po, nilibot ko lahat namin dito, wala. Binalot ng matinding takot ang mga residente dito sa Barangay Lapus Norte, dito sa Iloilo. Dahil sa pinaniniwalaang umano'y pagsalakay ng hindi maipaliwanag na nilalang. Pero hindi lamang pala ang barangay na ito ang sinasabing sinindak ng mga pangyayari. Dahil mismo ang iba pang barangay tulad ng Barangay Mansaya at Barangay Barrio Obrero ay naniniwalang mga residenteng sila man ay ginambala ng paninindak ng kababalaghan. Binulabog din yung barangay namin 2 nights.
Ang barangay chairman na si Eric Gumapang hanggang kabilang barangay, no? kung paanong binalot ng pangamba ang kanilang mga kabarangay. Feeling ko pusa talaga yan eh. 'Di ba? Ang nag ano na lang diyan, ang nag add lang ng fuel sa fire diyan, yung kwento-kwento. Siyempre pag ikaw kargado ng kung ano-anong kwento yung utak mo, 'di ba? Tapos sabayan pa ng yabag-yabag na ganyan. Gagana imagination mo. Kasi sa sobrang advanced no, may mga cellphone halos lahat ng tao. Ni isa sa kanila walang nakachambang nakakuha ng video ng aswang. 'Di ba? Nagpapatrolya sila noon nang gambalain sila ng sunod-sunod na hiyawan. Kasagsagan ng ECQ during nagro-ronda kami. So matahimik ang barangay. Mga bandang oras ng alas 7, alas 8, binulabog kami ng tawag nila, aswang daw. May nakita daw sa itaas ng bubong. Isa sa mga umalingaw-ngaw na hiyaw ay nagmula sa tahanan ng pamilya Baldonado. Ang 48 anyos na si Jenny, matindi ang hilakbot na naramdaman nang makita daw mismo ang nakakatakot na aswang. Nakita namin dito kami nagtulog sa kabila sa taas, tapos bigla lang lumabas yung kamay, tapos mahabang kuko. Laging yung account na ganyan pag may account na ganyan, palaging it's either natutulog sila or pwedeng sleep paralysis ito eh. Or panaginip lang yan na naalimpungatan ka. 'Di ba? Parang ganito yan eh. Ako, napanaginipan ko, kumakain ako ng papaitan, no? Oo, totoo to. Then nagising ako. Although na alam ko na nasa reality na ako, nakamulat na ako. Pero parang partially nalalasahan ko pa yung papaitan eh. Na kinakain ko sa panaginip. Parang ganito yan, no? Parang yung sa habang na naginip ka, may nakikita kang kamay, then nagising ka suddenly, yung thoughts mo andun pa rin eh. 'Di ba? May tinatawag si Sir Adam Reyes na state ng state ng mind mo na pagkagising mo, yung parang hindi pa maayos yung sirkulasyon ng pag-iisip mo nung time na yon. Na partially pwede ka mag-hallucinate kasi nga yung yung katawan mo not totally gising pa, yung kagigis. Kumbaga sa motor hindi pa napapainit yung makina mo. Parang ganon. I think kasi kadalasan pag yung mga aswang na yan na accounts or halimbawa may nakikitang multo, kadalasan napapansin ko yan ay nangyayari pag nakahiga na sila, pag natutulog sila. 'Di ba? Ano ibig ko sabihin? Ibig sabihin may kinalaman yan sa pagtulog nila. Yung mga ganyan. Kadalasan yan. Umakyat sa bubong. Pag-akyat sa bubong, nakita ng kapitbahay namin na lalaki, nakita niya yung mata na gasiga, lalaki at saka babae. Tingin niya, Ano yun naman lalaki po ng ba? mga aswang ang kanyang apo. Yun, confirmation bias na yun. Sadyang mailap daw ang mga pinaniniwalaang aswang na sumalakay sa dalawang barangay. Pero hindi pa pala doon natatapos ang paghahasik ng takot ng umano'y mga aswang. Sumunod namang dumapo ang paninindak sa mga bubungan ng mga taga Barrio Obrero. Ang barangay chairman na si Ricardo Dino Jr. hindi inasahan ang pagdating ng mga misteryosong mga bisita. During that time, nasa checkpoint kami kasi kasagsagan ng
COVID pandemic tayo sa last March. Nagsigawan yung mga tao, tsaka naalarma tayo. Doon tayo may mga COVID pala ng time na yun eh. Malamang ano to. Dala ng buryong din dahil 'di ba? Halos lahat ng station nun walang palabas sa TV. Lahat nasa social media yung mga tao. Diba? yung sabing aswang. Tapos bigla na lang parang may lumipad sa isang bubong ng bahay. Ang mga nagkakagulong tao hindi na maawat sa paghabol sa mga pinaniniwala. Ayan, ang tanong nyo naman, bakit may mga nakitang may lumipad, may ano? Wala namang evidence nun eh. Hindi, totoo no, pwede silang may makita, 'di ba? Pero yung nakita nila, hindi naman klaro yun, assuming na lang yun eh. Pwede kasing yung nakita na yun ay mabilis na pusa, mabilis na ibon, mabilis na panike, na inassume na yun na yun. Ang tawag kasi doon, mass hysteria. May nangyari ng ganyan, lagi ko example dyan, yung War of the Worlds, di ba? Alam niyo yung War of the Worlds? Yung pelikula na alien, yung inaatake ng alien ng Earth. Yung War of the Worlds kasi, ang original nun, radio program yon ni Orson Welles. Yung War of the Worlds. Now, nung inere sa radyo yon, yung drama yun eh, na inaatake tayo kunyari ng alien. Yung mga late na nag-tune in sa radyo, inisip nila, totoong nangyayari yung War of the Worlds. Akala nila balita yun na ngayon nagpanic yung mga tao. Akala nila totoong inaatake tayo ng alien. May mga tumatawag na sa pulis na sa bakuran daw nila may nakita daw silang alien. 'Di ba? Then may nakita daw na naglanding na UFO dito sa lugar na ito. Ay yung mga yun ay mass hysteria yun. Yung para bang feeling mo kailangan din na may ma-experience ka rin na ganun. Parang yun nangyari 'di ba sa school? Ang nangyaring mass hysteria din naman sa school yung sinasaniban yung mga estudyante sabay-sabay. 'Di ba? Pwedeng mass hysteria yun. Yung para bang hindi ko sinasabing sinungaling yung mga estudyante ha. Psychological yun eh, na sa sobrang stress nila, iniisip nila, isa sa atin pwedeng may saniban, isa sa atin. Hanggang sa'yo isa, magkakaroon ng reaction sa pag-iisip niya na biglang magwawala siya. Sa sobrang panic yun. Kasi nga aware sila na doon sa school nila may masamang espiritu. Yun ay dulot ng ng mass hysteria. Parang ito yung nangyayari din eh. Lumipad siyang Kahit wala naman talagang concrete na evidence, since nakikita mo yung kapaligiran mo na nagkakagulo na, i-assume mo na totoo yung nangyayari. yog ng talon. Nakalanding siya sa tangke ng mga oil depot. Parang ang layo ng talon niya. Tsaka nawala. Asan ang proof nun? Pero si Ginang Maria Victoria naman, halos masiraan na ng loob na muling mahahanap pa. Kasi sa totoo lang, ito no, ito yung tanong ko. Let's say may aswang at may nabibiktima yung aswang na yan. Bakit walang nababalita na nabiktima ng aswang? Yung tipong may makikita na wakwak yung dibdib, kinain ang puso, kinain ang atay. Walang ganun eh. Diba? Tapos may nag-comment sa akin noon doon sa tanong ko na yun, sabi, baka hindi lang na ire-report daw sa Ba't mo hindi mo ire-report yun? Threat sa bayan nyo yun. Diba? At imposibleng hindi mo ma-report yun dahil yun, pag dinala mo sa ospital at nakitang ganun yung kalagayan ng tatawag din ng pulis ang taga-ospital kung ano nangyari doon. Kasi lalabas na yun ay crime eh. Diba? Yun din ang nung nurse kami, no? Hindi porkit may pumupunta sa ospital, igagamutin lang. For example, may pumunta sa ospital, may dinala sa ospital na may tama ng barel. Automatic tatawag ng pulis yun. Yung mga nurse doon para ipagbigay alam na may pumunta sa amin dito, may tinamaan ng barel. 'Di ba?
Eh lalo na yung wakwak ang dibdib. Imposibleng hindi mo i-report yun kahit idala mo man lang sa punerarya yun na gano'n ang kalagayan nun magre-report sa pulis yun. 'Di ba? Ba't walang mga gano'n na biktima? Puro kwento lang. Asa ng victim? Kung may aswang, syempre, hindi mabubuhay ang aswang na yan kung walang bibiktimahin Kailangan may biktima yan Asan yung mga victim? Ba't wala? 'Di ba? Takot na takot po. Meron, to be fair naman, may mga nababalita, kinalmot daw ng aswang, inano daw ng aswang. Pero, satisfied na ba yung aswang nun? Kinalmot lang siya. Di ba lang siya kinain? So, baka hindi na ibalik. Makalipas ang 3 oras, pagkabalik ni Maria sa kanilang bahay. Okay ka lang, mami. Nasakit sa'yo. Saan ka galing? Nagtago lang yung bata. Kung saan po siya kinuha, doon din siya binalik. Hindi po O kung aswang yan, ba't ibabalik pa yun? Di sana kinain na lang yung bata. siya umiyak. Ano hindi niya nagustuhan yung bata, dinilaan niya. Sabi, ay mapait to, ayaw ko. Tayo lang po siya, nakatulala. Ang kumuha sa kanya, lalaki. Tapos ang pangit. Meron po siyang pakpak. Hindi, kausapin niyo yung bata. Ay namin. Sigurado si Maria na hindi raw ordinaryong tao ang kumuha sa kanyang anak. Layo. Yung bahay namin kasi, sako lang dyan dito. Nang nalaman namin na, na malaki na yung butas, naisip namin na baka dito siya dumaan Amo, puro baka. Confirmation bias ito sa taas. Ang deskripsyon na ibinigay sa amin ni Maria Victoria batay sa paglalarawan ng batang anak niyang kinuha raw ng aswang, tumutugma rin sa mga paglalarawang ibinigay ng ibang mga umano'y nakakita sa nilalang. Mahaba yung kuko. Tapos iba yung Typical na ng aswang yan Typical na itsura ng aswang yan yung itsura. Tapos yung dulo, yung tainga mahaba. Mahabang balahibo, matangkad na malaking tao na pangit ang itsura. Pangit ang itsura. Sa tulong ng artist na si Cecile Ann Binyas Lim at mga deskripsyong ibinigay ng mga residente, ito raw ang itsura ng mga aswang na umatake sa 3 Mga aswang so madami. barangay dito sa Iloilo. May paliwanag naman ang anthropologist na si Professor Alicia Magos. Paano nagsabi nagtugma-tugma yon? Dahil lang ba sinabi nung isa pangit, sinabi nung isa maitim, sinabi nung isa maitim din, pangit din yung isa. 'Di ba? Typical na description ng aswang yun Sa ayon sa paniniwala natin Malamang magtutugma-tugma talaga yon. Alang ang sabihin nung isa, yung aswang na nakita ko singkit, maputi, na nakasuot siya ng barong. 'Di ba? Hindi ganoon magiging itsura. Kalimitan maitim talaga at may balahibo at may kuko talaga mahaba. Iloilo tungkol sa umano'y mga aswang. Yeah, possibly ang nakita nila is just an ordinary person, a man or a woman who is going through some difficult stages in life, let's say a period of test where he goes from one stage to another, no? Masyado naman to si Lola. Science, sabihin mong mayroong adrenaline rush. That's why he jumped Correct, pwede yun. Adrenaline rush. Isa sa factor yun. to another. May katotohanan man o wala ang mga sumalakay ng gabing iyon na pinaniniwala ang aswang sa Iloilo. Mahalagang aral sa komunidad ang naging pagkakaisa nila para protektahan ang Obviously, hindi totoo yun. Kasi kung yung bata ay kinuha ng aswang, hindi na ibabalik yun. Nakuha niya na yung target niya, ibabalik niya pa. Bullshita naman tayo nun. Anyway, yan lang ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.